The Bible tells us in John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, Jesus Christ, that whosoever believeth in Him should not perish in hell, but have everlasting life in heaven." John 3:16, "Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na ang kagurang ng Hesukristo, at kung sino man sa kanya ay sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan." Now, I'm going to share to you about salvation. Salvation is a personal. It is personal between you and God. It is not joining in religion or anything, but it is personal. God speaks to everyone individually, and that is salvation. Now, I'm going to share to you the illustrations about the Lord Jesus Christ when He left the throne of glory of heaven and manifested in the flesh and to redeem us from sin. In Galatians 4, verse 4, it says there, "When the fullness of time, God sent forth His Son, Jesus Christ, made by a woman under the law, to redeem us, those who are under the law." So, Jesus Christ is the end of the law in Romans 10:4. Siya ang nag-fulfill ng law, ng kautusan, dahil walang nakatupad na kahit na isa. Dahil sabi sa Romans 3:23, "For all have sinned and come short of the glory of God." Nakita natin doon na ang lahat ay nagkasala, ay hindi nakarating sa kaluwalhatian ng Diyos. And the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. So, lahat ng tao ay makasalanan. So, God came into the flesh to redeem us from sin, for all had sinned. So, I am going to share to you, i-share ko sa inyo itong about the heaven. At sabi dito sa heaven, ito ang napakagandang patutunguhan ng tao na kung sino man ang sumampalataya sa Panginoon ay mapupunta sa langit. Sabi sa John 3:18, "He that believeth on Him hath not condemned, but he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the Son, or the only begotten Son of God, Jesus Christ." So, he that believeth is not condemned, but he that believeth not is condemned already. Buhay pa siya, may hatol na siyang kamatayan doon sa impyerno. Kaya, gusto tayong palayain ni Jesus Christ sa condemnation. Sa John 3:18 na yan. Yeah, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life." Para tayo papunta sa heaven. Now, ito naman, itong man, ito yung sinner. Sabi nga sa, ayun nga, sinabi ko sa, John, Romans 3:23, "For all have sinned and come short of the glory of God." Ang tao ay makasalanan. At ito si Jesus Christ, siya ang provision. Iniwan niya yung heaven. Kasi walang taong makapagliligtas sa tao, kundi ang Panginoon lang. Dahil He made the salvation. Iniwan niya yung heaven para tayo ligtas sa kasalanan. Imagine, He is God. Because He loves you very much. "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, Jesus Christ, that whosoever believeth in Him," sa Kanya, "shall not perish in hell, but have everlasting life." Now, yun nga sa John 3:18, na ang man ay sinner. Ayun, sabi sa Revelation 3:20, "Behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice, I will come into him and sup with him and he with me." Sabi ni Jesus Christ, kung sino man daw ang dumirinig kanyang salita sa ngayon, bubuksan ang kanyang puso, ang kanyang door ng puso, siya ay papasok
papasok ang Panginoon. Kasi ang doorknob ng puso ng tao nasa loob. Iyon ang will, whether to reject it or to receive it. Walang doorknob sa labas na pwedeng pumasok ng sapilitan si Jesus Christ. No. Ang doorknob ng puso ng tao ay nasa loob. Iyon ang will ng tao. Kaya dapat buksan niya yung puso kung may will siyang gusto niya maliwas papunta sa heaven. Bubuksan niya ang kanyang puso. Sabi ni Jesus Christ, pangako niya, papasok siya sa kanya. Kaya ngayon, once na ang tao ay tumanggap sa Panginoon, sabi sa John 1:12, but as many as receive Him, to them give He power to become sons of God, even to them that believe on His name. Ang sino man tumanggap kay Jesus Christ, pinagkalooban niya ang kapangyarihan na maging anak ng Diyos. Kaya sa ngayon ay this is the illustration na kapag tinanggap mo ang Panginoon, sabi niya, papasok siya sa iyo, sa kanyang puso. Behold, I stand at the door and knock, sabi nga ng Panginoon. Kaya once na ang tao tinanggap niya ang Panginoon, dun sa John 1:12, siya ay papasok sa kanyang puso. Ngayon, once na ang Panginoon nasa kanyang puso na, nasa loob na, sabi, maninira ng Panginoon sa iyong puso dahil binuksan mo ang iyong puso. Iyan ang kalooban ng tao na buksan ang kanyang puso. Kaya once na tinanggap niya ang Panginoon sa nasa kanyang puso, ay ito yung heaven. Ito yung ang pag tinanggap ang Panginoon ay mapupunta ka sa heaven. Dadaling ka na doon sa heaven. Kasi pinapasok mo si Jesus sa iyong puso. Kaya makita mo, ang tao ay maliligtas. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, Jesus Christ, that whosoever believeth in Him should not perish in hell, but have everlasting life. Pero ngayon, ang tao ay hindi tumanggap sa Panginoon. Pag hindi siya tumanggap, wala si Jesus Christ sa kanyang puso, wala si Jesus Christ sa kanyang puso, ang mangyayari ay wala siya access magkapasirin sa heaven. Mahuhulog siya sa impyerno. Kasi sabi nga doon sa John 3:18, he that believeth is not condemned, but he that believeth not is condemned already. May hatol na ang tao, buhay pa siya, patutungo na siya sa impyerno. Kaya ang misyon ng Panginoon, i-rescue ang tao papuntang impyerno. Dahil lahat ng tao, kasi ang Biblia nagsasabi na ang tao once namatay, sabi sa Hebrews 9:27, it is appointed unto man once to die, after that, judgment. Yung hatol ng kamatayan na, yung kondinado, yung condemnation, hahatulan na siya. At hindi na siya makakaalis sa impyerno. Pero sa ngayon pa, nasa flesh pa tayo, iyon ang purpose ng Panginoon. Iligtas tayo dito sa flesh and blood na to. Kasi yun ang tinubos ng Panginoon, yung flesh and blood, yung katawan natin to, hindi yung kaluluwa. Dahil ang kaluluwa ay ligtas na yan. Once na tinanggap ng Panginoon kaluluwa, dalawa ang papuntahan yan, langit at impyerno. Yun ang kaluluwa. Wala nang kaligtasan. Pag ligtas na ang tao dito sa automatic yung kaluluwa niya, diretso na sa langit, ligtas na siya. Kaya, napakahalaga na maunawaan ng tao ang salvation ng Panginoon. Sa ngayon pa lang, nagsisigaw ang Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. It is finished. Tinapos niya na ang kaligtasan ng tao. At yung sampalatayanan niya na lang. Sabi nga sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, Jesus Christ, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Napakaganda ng salvation. So, yan ang heaven. Yung heaven na ang tao mapunta doon dahil ang tao ay sinner. Ay once na ang tao tumanggap sa Panginoon, ipagpapatawad na ni Lord ang kanyang kasalanan. Kasi sabi ng Panginoon, tapat siya na patawarin daw sa kasalasap niya. If we confess our sin, He is faithful to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Faithful siya. Kaya once ang tao tumanggap sa Panginoon, nasa puso niya, sa behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice, I will come into him and sup with him and he with me.
Meron na siyang access sa heaven. Dadarating na sa heaven. Dahil nga si Jesus Christ ay Savior siya. So, napakalinaw po. Sana maintindihan ninyo talagang kaligtasan. Hindi sarili yung tayo maliligtas, kundi personal na tanggapin ang Panginoon sa kanyang puso. At iyan, makita mo yung magnanakaw sa krus ng Kalbaryo. Personal na ligtas ni Jesus Christ yun kasi magnanakaw talaga yun napakasama na. Dahil makita ng Panginoon na nag-repent siya. Dahil na sabi niya doon sa isang kasama, dahil yung isang kasama niya tinutuya-tuya si Jesus Christ. Tapos sabi nung isang magnanakaw, hindi ka ba natakot niya sa Diyos? Ito nga niya, walang kasalanan. Tayo ang may kasalanan. Tayo ang narapat nandito sa cross, hindi itong taong to. Tapos nakita ni Jesus Christ yung magnanakaw na yun na parang nag-repent siya dahil makasalanan na siya Sabi nung magnanakaw, kagurangan, alalahanin mo ako sa iyong kaharian. Lord, remember me when thou comest into thy kingdom. Sabi ni Jesus Christ, today, you will be with me in paradise. Walang nagawang mabuti yung tao. Masama nga siya pero dinala siya ng Panginoon sa langit kasi kinilala niya si Jesus Christ. In-acknowledge niyang Savior. Kaya napakahalaga na ang kaligtasan talaga ay nasa iyong puso. Pag binuksan mo ang iyong puso, papasok si Jesus Christ at dadalhin ka niya sa heaven. So, sana naunawaan niyo, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting